Hi, ako si Margie Silumpay ng San Antonio National High School, 14 na taon na nagtuturo. Para sa akin, masaya ako ngayon sa narating ko na sa school na ito. No? So, matiwasay ang lugar, no? At saka marami sa sarili. So, tulad pa rin ng dati. Ganun pa rin ako. No? So, nakikita ninyo kung ano ako ngayon. At hanggang ngayon, mula noon ang kayo ay nag-aral pa dito. So, parang ano ba? May pagbabago o wala? So, para sa akin, ganun pa rin. Isa lang yung anak. Ganun pa rin. Basta, ganun. Happy ako. Sa kasalukuyan ako nagtuturo ng Filipino 9, Filipino 10, Filipino 7, and ESP 9. Sa simula, hindi man ako gaanong nahirapan dahil sa yun ay nakasanayan ko na magturo mula sa pribadong paaralan. Nahirapan lang ako sa simula sa daanan natin. No? Nahihirapan tayo sa daanan natin patungo dito mula sa ibang barangay. Ngunit, sa pagdating ko dito, magaan lang ang aking loob sa pagtuturo at hindi siya gaanong mahirap. May mga pabago-bago talaga ang mga nararanasan ko sa paaralan ito. Una, pag-a-adjust sa kasama, pag-a-adjust sa pagtuturo. Okay, so pag-a-adjust sa ugali ng mga kabataan. No? Iba-iba kasi yung ugali ng kabataan bawat section, bawat taon. No? Kasi may mga kabataan sa taon na yan ay hindi gaanong pasaway. Meron din naman mga kabataan pasaway at meron din naman tahimik sa kasi iba-iba ang ugali ng mga kabataan at kailangan ang guro doon ay pasailalim niya ang pag-unawa sa mga ipinapakita ng kaugalian ng mga kabataan. Minsan din naman may ugali naman siguro din ako na hindi nila naunawaan o kaya hindi ko alam, no? So, may mga evaluation or assessment ako na ginawa sa kanila kung ano ang mga nararapat kong gawin at hindi, no? Tinatanggap ko yun at yun lang, no? Na-adjust ko ugali ng mga kabataan at sa kasamahan din naman, no? Nandun ang namumuno sa pagsubok, sa pagtuturo, minsan nahihirapan kami na ibigay lahat, no, ng impormasyon dahil sa kakulangan ng kakulangan ng internet o mga references na aklat. So, maliban doon, kulang ang aklat na nasa silid-aklatan natin. Pangalawa, kulang ang mga kabataan sa panahon para sa pananaliksik dahil sa malayo ang kanilang lugar. So then, minsan din na hindi naman gaano nahirapan, na-carry ko naman, no? So yun naman din ako gaano nahirapan sa pagdadala ng mga kabataan. No? Una is maging matatag, no? Maging matatag ka at maging maparaan. Ang bawat guro ay maparaan sa anumang problema na haharapin sa paaralan. Pangatlo, kailangan mong humingi ng gabay para sa pagpapatuloy mo sa
yung trabaho, no? Panlima, kailangan mong maging doon. Hindi ko kailangan mong maging positibo, no? Sa anumang haharapin mo, anumang hamon or problema na kailangan mong magampanan ang pagiging isang guro sa kabataan. Yung oras ay kailangan mong hatiin, no? Kailangan mong hatiin bilang asawa, bilang ina, no? Sa paaralan. Kung nasa paaralan ka, kung nasa paaralan ka, kailangan mong gampanan ang pagiging isang guro. So, balansehin talaga ang oras at panahon para sa pamilya. Tulad ng araw at Sabado at Linggo, kailangan sa pamilya yon, no? So, doon sa pamilya mo, himukin mo ang iyong pamilya na ibigay ang panahon sa simbahan o kaya sa tahanan sa bawat isa. Yes, no? Kasi dahil sa pagiging isang guro ay na-touch mo, no? Yung life or yung buhay ng isang bata na mabago din ang kanyang buhay. No? Ika nga na sabi ng mga magulang ninyo or natin na mag-aral ka ng mabuti upang hindi ka matulad sa amin. No? So, yun ang tinitingnan natin, yun ang titingnan ng mga kabataan na kapag ang isang bata ay nakapag-aral, ibig sabihin, at lalong-lalo na kapag nakapagtapos, kasiyahan or isang malaking kagalakan ang nadarama ng magulang. No? Tulad sa akin, no, na natutuwa ako na hindi lang ako ang mag-succeed or magtagumpay sa buhay. Ganon din ang kabataan na mabago ang kanilang buhay ng pamilya at ng komunidad. Teacher ka lang naman. Sige, wait. Teacher ka lang. Huwag sabihin lang ang teacher. Okay. Tandaan na wala lahat ng kurso at profesyon kung kailangan sa guro. Sa guro lahat nagsisimula ang kaalamang ibinigay sa bata na blanco. No? Blank sheet. Then, laging tandaan ang kasabihan. Ang guro ay nagtuturo para sa pagmulat ng buong pagkatao ng isang tao. Yes, pipiliin ko pa rin ang magiging guro dahil hindi madali ang mabuhay sa ilalim ng ulan at araw. Unang-una, yung karanasan mo ang magturo para ikaw ay magpursige na makamit ang iyong layunin sa buhay. Okay? Kung plano mo talaga ay bibigyan mo ng aksyon. Kaya pipiliin ko pa rin ang maging guro dahil sa trabaho na aking nararanasan, hindi madali yun. No? Una, ang pagtatrabaho sa bukid ay hindi madali. No? Pagtatanim, no? Hindi madali. Pangalawa, pagtatrabaho sa ilalim ng puno ng saging, hindi madali, no? Kahit na ikaw ay gumagamit ng hagdanan, no? Sa pagtatrabaho, no? Naranasan ko yan, paggamit ng hagdanan. Inisip ko noon na sa bawat hagdan na yon ay ang taon ng aking pagtahak
upang makamit ang layunin sa buhay na magiging isang guro. May papayo ko sa mga magnanais na maging isang guro, ipagpatuloy ninyo ang inyong pangarap na magiging isang guro. Dahil ang isang guro ay maaaring makapagbabago ng buhay ng isang bata. Tayo ang simula ng pag-unlad ng isang bata. Mental, physical, spiritual, physiological, and psychological. No? So, sila ay makatutulong sa kabataan. No? Ang guro, ang pundasyon sa pag-unlad ng lahat ng propesyon.